Part 10. Nandito si JC sa Isla Fonteverde, kung saan gaganapin ang engagement party ni Vince. Simple lang naman, tanging mga malalapit na kakilala at kamag-anak lang ang imbitado. Isa ito sa mga pag-aari ng pamilya nila at si Kevin ang namamahala. Hindi niya alam pero nakapagdesisyon siya na humingi ng tawad kay Hadriana dahil sa mga nasabi niya. Alam niyang sumobra siya. Baka bigla na lang hindi pumasok ang babaeng yun. Nanatili siya sa kanyang inuukupang kwarto sa kanilang rest house. May sarili kasi silang bahay rito para hindi na nila kailangan mag-hotel. Ang alam niya, ang mga guest ay sa hotel magstay. May mga designated room na nakalaan sa mga ito. Tanging pamilya lang ni Clara, si Hadriana at yung dalawa nitong kaibigan ang may nakalaang kwarto rito sa rest house. Nagsimula na siya mag-asikaso nang mapansing kung anong oras na. Lunch ang pagsasaluhan nila na nasa tabi mismo ng beach. May parte ng beach ang inilaan para sa engagement. Sunod-sunod na katok ang pumukaw sa kanyang pagmumuni. Binuksan niya to at bumungad sina Dominic at Kenneth. May bala ka bang magkulong dyan sa loob? Aburidong tanong ni Kenneth. Alika na sa baba at pinapasundo ka na ni na tita. My gosh! Paimportante, akala mo siyang may party? Pagrereklamo ni Dominic. Hindi niya pinansin ang mga ito at nauna nang naglakad. Tingnan mo, bastos talaga. Pagkatapos natin sunduin, iiwanan tayo. Asar na sigaw ni Dominic sa kanya. Tara na, dami mong pinagsasasabi. Balik sigaw niya sa mga ito. Naramdaman niya ang pagsunod ng mga ito sa kanya. Pagkalabas ng rest house, ay di naman kalayuan ang pwesto kung saan idadaos ang party. Mabuti at nakisama ang panahon dahil kahit tanghaling tapat ay hindi mainit ang sikat ng araw. Maganda ang pagkakaayos. Naglagay ng dalawang napakahabang mesa at isang mesa sa harapan kung saan doon ang pwesto ng couple. Nang makalapit ay bumati siya sa mga naroon. Hindi niya maiwasang igala ang mga mata na tila may gustong makita. Nakarinig siya ng pagtikim kaya nilingon niya ito. Na-traffic, pero nandyan na yata. Nakangising wika ni Vince na tila alam na alam kung sino ang hinahanap niya. Congratulations again, cuz. Naisatinig na lamang niya. Juan Carlos, come here. Pagtawag ng daddy niya sa kanya. Yes, dad. Wika niya pagkalapit sa mga ito. This is Mr. Romero, one of the board members here in the hotel. Saktong nakabakasyon siya kaya naimbitahan ko. He wanted to be your business partner. Naiiling na lang siya. A businessman will always be a businessman wherever they are. Nakipagkamay siya rito at nagsimula silang mag-usap. Nang marinig niya ang pagsigaw ni Clara na may tinatawag. Beshi! Here! Nakita niyang lumingon si Mr. Romero sa kanyang likuran, kaya hindi na rin naiwasan lumingon. Pero nanangkit ang mga mata nang makita si Hadriana na may kasamang lalaki. He can't deny that anything she wears really suits her. She could give justice to all of it. Katulad na lamang ngayon na naka-yellow summer dress si Hadriana na bagya pang tinatangay ng hangin habang ang buhok ay nakalugay na sumasabay rin sa pag-ihip ng hangin. She's beautiful, isn't she? Narinig niyang komento ni Mr. Romero. Yeah. Tipid niyang sagot. Pero gusto na niyang tusukin ang mga mata nito na nanatiling nakatingin kay Hadriana. Nakita niya si Kevin at ang dalawa nilang kaibigan na nilapitan ito at nakipagbeso pa. Lalo tuloy siya na inis. Hindi niya rin alam kung bakit. We're already complete, so let's start having our lunch. Masayang anunsyo ni Vince. Nagkanya-kanya sila ng upo. At ang pinakamasaklap pa ay kaharap niya pa si Hadriana at ang lalaking kasama nito. Kapag kwan ay nagsimula na silang kumain. I'm so glad we already met you, Iha. Wika ng mami niya habang nakatingin kay Hadriana. I heard a lot of things about you, Iha, but I did not expect that you are so beautiful. Nakangiting puri naman ng lola niya. Nakita niyang namula ang pisngi ni Hadriana. She's cute when she's blushing. Hindi niya tuloy napigilang humiti. Kahit naiinis siya sa katabi nito, napansin niya ay pasimple siyang binibigyan ng masamang tingin. I hope you are taking care of her, Juan Carlos.
Mahirap na makahanap ng dedicated at maaasahan na sekretarya. Singit ng daddy niya. Of course, Dad. Sagot niya sa daddy niya na ikinalingon nito. Kaya nagtama ang kanilang mga tingin. Binigyan niya ito ng tingin na nagsasabing, "We need to talk." Pero inirapan lamang siya nito. Humanda talaga siya sa akin mamaya. Kitang-kita niya kung paano hawakan ng lalaking katabi na hindi niya nga matandaan ng pangalan ang braso ni Hadriana. Todo asikaso pa ito sa dalaga. Nang akmang susubuan nito si Hadriana ay malakas niyang pinalo ang lamesa na ikinagulat ng lahat. "Oh, sorry, may langaw kasi ako nakita." Walang gana niyang saad. Napansin niya ang mapanuring tingin ng mga kasama sa lamesa. Pero wala siyang panahon para sa mga ito. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Buti naman at hindi na nito binalak na subuan pa ulit si Hadriana. Mahiya naman sila. Natapos ang tanghalian nang hindi man lang niya naubos ang pagkain sa plato. Nabubusit siya. Nagsibalikan na sa loob ang ibang bisita maging ang pamilya nila upang magpalit ng kung gusto nilang mag-swimming. Mamayang gabi kasi ay itutuloy pa ang engagement party. Sa ngayon ay malaya muna silang mag-enjoy at sulitin ang napakagandang tanawin. "Bro, swimming tayo!" Aya ni Dominic na inakbayan pa siya. Pabalik na sila sa rest house. Ang ganda pala talaga ni Adriana. Ang layo-layo niya dun sa Adriana na sekretary mo, Juan Carlos. Di pa rin makapaniwala na sambit ni Kenneth. Naabutan nilang masayang nagkukwentuhan ang kanyang pamilya kasama sina Adriana at ang lalaki. Feeling close talaga ang mga ito. "Anak, magsiswimming ba kayo?" Tanong ng mami niya. "Opo." "Hindi." Sabay-sabay pa nilang sagot na tatlo. Tanging siya lang ang humindi. "Hayaan niyo na yan si Juan Carlos. KJ talaga yan kahit kailan. Kaya hindi makabuo-buo eh." Nalaglag ang panga niya sa sinabi ng mami niya. "Adriana, magpalit na kayo. Alam niyo naman na kung saan ang kwarto niyo, hindi ba? Mag-enjoy kayo." Baling nito kay Adriana. Naagaw naman ng atensyon niya ang sinabi ng mommy niya na kwarto ng dalawa. Ang ibig sabihin ay magkasama sa iisang kwarto ang dalawa. Nakita niyang sabay na tumayo si Adriana at ang lalaki nito. Hinawakan pa nito ang bewang ni Adriana na akala mo ay hindi kayang maglakad mag-isa. Nilagpasan lamang siya ng mga ito. Ni hindi siya tinapunan ng tingin. Wait! Pigil niya sa dalawa. Lumingon naman ang mga ito sa kanya. "Yes?" Anya ng lalaki, habang si Hadriana ay seryoso lamang nakatingin sa kanya. Tumikhim siya para mawala ang bara sa lalamunan niya. "Are you occupying one room?" Nakita niya ang pagngisi ng lalaki habang si Hadriana ay wala man lang emosyon. "Yes? Why? Is there a problem about that?" Mas lalo pang ngumisi ang gago. "Don't you think it's not good, Hadriana?" Opinyon niya at kay Hadriana ito ipinaparating. "Iho, it's okay. Wala na kasing available na room. Saka wala namang masama kung magkasama sila." Singit ng mommy niya. Nakipagtitigan pa rin siya kay Hadriana. Gusto niyang ipaalam dito na hindi siya pabor sa gustong mangyari ng lalaking yun. "Ano bang karapatan mong pigilan siya? Sino ka ba?" Tinig ng isang bahagi ng isip niya. "Mr. Fonteverde, I appreciate your concern but I'm not a kid anymore. I can handle myself and no need to worry." Ngumiti ito sa kanya bago hinila ang gagong lalaki paakyat. Sinundan niya ng matatalim na tingin ng mga ito. Nakita niya pang lumingon ng lalaki at binigyan siya ng nakakalokong ngiti. "Shit!" Mahina niyang mura na nakalimutan na nasa paligid ang pamilya. Bago pa siya matanong ay mabilis din siyang umakyat sa taas. Nakapasok na ang mga ito sa kwarto, nakatabi lamang ng kanyang kwarto. Dumiretso siya sa kwarto niya at pabalagbag na isa na raang pinto. Sunod-sunod siyang napamura. Hindi niya alam pero kumukulo ang dugo niyang isipin na nasa kabilang kwarto lang si Adriana at kasama ang gagong lalaking yun. Para siyang mababaliw. Gusto nang batukan ni Adriana ang kapatid dahil pagkapasok pa lang nila sa kwarto ay nagsimula na itong tumawa ng tumawa. Hindi naman niya alam anong nakakatawa. Sarap sipain palabas ng kwarto. "Sige, tawa pa more hanggang kabagin ka." Bulyaw niya rito.
tumigil naman ito sa kakatawa. Nakakatawa kasi ang boss mo, ate. Halatang nagseselos eh. Tawa muli nito. Nabato niya tuloy ito ng unan. Ayaw niyang umasa. Baka mas lalo lang siyang masaktan. Nagdesisyon na lang siyang magpalit para makapag-swimming. Excited siya dahil na-miss niya ang dagat. Nagsuot siya ng isang red two-piece bikini. Kapag hindi pa ito naakit sa kanya, ewan na lang niya talaga. Pinatungan niya ito ng t-shirt ng kapatid. Naabutan nila ang mga kasama na naglalatag ng isang malaking kumot para dun sila maupo. Nandun na ang lahat, puwera sa mga matatanda na siguro ay mas piniling magpahinga at si JC napakailam niya ba? Basta, hindi niya to makita. Nagsimula nang magsisulong sa tubig ang mga kasama. Adriana, tara na! Aya ni Jason. Oh, ang lamig ng tubig! Sigaw ni Dominic na sinabuyan pa ng tubig sina Sarah at Kenneth. Napaka-sexy nga ni Sarah sa one-piece na suot. May pagka-chubby ito pero may curve. Hindi ka ba magsuswimming? Tanong ni Kevin na nasa tabi na pala niya. Nanatili siyang nakatayo habang tinatanaw ang mga kaibigang nagkakasiyahan. Later, sorry nga pala kagabi Hinging paumanhin niya nang maalala ang pag-iwan niya rito. Okay lang, pagpasensya mo ng pinsan ko, tinatopak minsan. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Where's Clara and Vince? Tanong niya nang mapansing wala ang mga ito. Baka nag-honeymoon na. Birong sagot ni Kevin. Napailing na lang siya sa kalokohan nito. Hey! Kayong dalawa dyan, wala ba kayong balak maligo? Sigaw ni Dominic. Ito talaga ang pinakamadaldal eh. Sa gulat niya ay bigla siyang binuhat ni Kevin at tinakbo papunta sa may dagat. Put me down! Wait! Yung t-shirt! Tili niya nang wala na siyang magawa nang ihagis siya nito sa dagat. Pagkaahon niya ay narinig niya ang malakas na pagtawa ng mga kasama. Kevin! Sigaw niya rito, pero tinawanan lamang siya nito. Kitang-kita ni JC kung paano binuhat ni Kevin si Hadriana at inihagis sa dagat. Nakita niyang umahon ito at walang sabi-sabing hinubad ang t-shirt na suot. Napanganga siya nang makita ang suot nitong red two-piece na lalong nagpalitaw sa kaputian nito. Inihagis lang nito ang t-shirt kung saan at muling lumusong sa dagat. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang tingin ni Kevin maging sina Dominic at Kenneth. Kahit yata sina Jason, Sarah at Raymond ay talagang humanga sa nakitang kagandahang taglay nito. Oh my gosh, Hadriana! You're a goddess! Rinig niyang tili ni Jason. Indeed! Sang-ayon ni Sarah. Akin ka na lang, Adriana! Hirit naman ni Dominic. Hiingatan ko ang puso mo. Dugtong ni Kenneth. Parang mga tanga lang. Paalam muna kayo kay Juan Carlos kung ayaw niyong mabura sa mundo. Ay, lalayo na ako. Banta ni Kevin na itinuro pa ang kinaroroonan niya. Kaya lahat ay napalingon sa gawin niya. Juan Carlos, andiyan ka pala. Come join us. Aya ng gagong lalaking kasama ni Hadriana na akala mo ay close sila. Imbis na pansinin ay umupo siya sa nakalatag na kumot. Pero hindi pa man umiinit ang puwet niya ay napatayo siya nang makitang magkalapit na ang gagong lalaki at si Hadriana. Mabilis niyang hinubad ang t-shirt at naglakad patungo sa mga ito. Wow! Papalicious, Sir Juan Carlos! Ang yummy! Malakas na tili ni Jason na ikinalingon ni Hadriana. Pero, tangina, pinaharap ng gagong lalaki yun si Hadriana. Pinapainit talaga nitong ulo niya. Nang makalusong na siya sa tubig ay malakas niyang sinabuyan ng tubig ang pwesto ng dalawa. What the fuck? Malakas na mura ng gagong lalaki. Oh, sorry. Painosente niyang paghingi ng paumanhin. Tiningnan siya nito ng masama na sinuklian niya rin naman. Kaya ngayon ay nagsusukatan na sila ng tingin. World War III! Rinig niyang sigaw ni Kevin. Miko, that's enough. Mag-swimming na tayo, wag mo nang pansinin ang mga taong kulang sa pansin. Malakas na sambit ni Hadriana na tila pinaparinggan siya. Are you referring to me, Hadriana? Tanong niya. Oh, bakit? Tinatamaan po ba kayo? Sarkastiko nitong sagot. Let's go, babe. Doon tayo. Hinila na si Hadriana ng gagong lalaki. Talo yata manok natin.
Pang-aalas ka ni Kevin na nasa tabi na niya, kasama ng dalawa ring may saltik. Hina naman pala eh, sa business lang magaling. Dugtong pang-aasar pa ni Dominic. Fuck you all! Mura niya sa mga ito at umahon na. Isinuot niya ang t-shirt at naglakad palayo. Dahil baka di siya makapagtimpi ay makapatay siya. Pero di siya tuluyang lumayo. Pumwesto siya kung saan tanaw na tanaw niya pa rin ito. At talagang nanggagalaiti siya na makita kung gaano ito kasaya habang nakikipaglandian sa gagong lalaki na yun. Nang makita niyang umahon ito at naglakad patungo sa rest house, ay mabilis niya itong sinundan. Napakahat talaga nito tingnan sa red two-piece na suot. Lalo na at nakalugay pa ang hanggang balikat nitong buhok na kasing itim ng gabi. His junior wanna say hi to this goddess in front of him. Buti na lang at mukhang nagpapahinga na ang kanyang pamilya at wala silang nakakasalubong. Bago pa nito mabuksan ang pintuan ng kwarto ay mabilis niya itong hinila papunta sa kanyang kwarto. Pagkapasok nila ay mabilis niyang isinara ang pintuan at isinandal ito. "Ang problema mo, JC?" Asik nito. Nakasandal ito sa may pintuan habang ang kamay niya ay nasa magkabilang gilid nito kaya nakulong ito doon. Napalunok siya nang masilayan ng malapitan ang katawan nito. "What? Ayak ka na naman sa pahila-hila mo." Muli nitong sambit. Tiningnan niya ito sa mata. Irritation filled her beautiful face. Nakipagtitigan din ito. "Now, tell me that I'm wrong. You're such a liar, Hadriana." Nagtatagis ang bagang niyang wika dito. She rolled her eyes. "What? Are you not gonna say anything? Ano ka ba talaga? Kagabi nakipag-date ka kay Kevin. I almost regretted all the words I said to you last night, but I think no need for that because you just proved that it was all true." Napasuntok siya sa pintuan, dahilan para mapakislot ito. He was mad. And he doesn't know why. Nanatili itong tahimik na mas lalong nagpapagalit sa kanya. "Look at me, slut!" Madiin niyang saad dito. Tiningnan siya nito ng walang bakas na emosyon ang mga mata. How could she hide all that emotions? Bakit hindi ito magalit sa kanya? Sampalin siya sa pang-iinsulto niya dito. Truth hurts. Don't hide it. Don't pretend. Just show the real you. Sinong susunod? Mga kaibigan ko? Hindi ko akalaing mahilig ka rin sa bata. Ilang taon ang tanda mo dun sa gagong lalaking yon? Isang malakas na sampal ang dumampi sa kanyang pisngi. Mas lalong kumulo ang dugo niya. Don't you dare curse him. You know nothing. So stop judging people. At ano bang pinagpuputok ng butchi mo? Why are you so mad, JC? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin pero wag na wag mong mumurahin si Miko. Pagtatanggol nito sa lalaking yun. Now, ask what you wanna know. Tiningnan niya ito. She was serious. Pinakalma niya muna ang sarili. Who is the real you? Tanong niya rito. Muli.